And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. President Bongbong Marcos hindi kinagat ang mga patutsada ni former President Duterte para lamang mailihis ang katotohanan sa Gentleman's Agreement sa ilalim ng Duterte Administration. Naku po, PRRD, kailangan mo na talaga yatang ipaliwanag ito sa harapan ng ating presidente. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Sa harap nito, sinabi ng Pangulo na kailangan ng mabigyan linaw ang sinasabing Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Nagbabalik si Alan Francisco sa sentro ng balita. Patay ka dyan. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kapatid, maputol ko lang ano. Ito kasi yung mga patutsada na mga bangag, etc. Kung ano-ano dyan, mga pagbabago di umano ng Marcos administration, no, sa ating constitution. Ito po ay isang uri lamang mga kababayan ng diversion tactics, no, para mailayo or mailihis, no, ang taong bayan sa totoong issue dito na meron ngang Gentleman's Agreement na nangyari sa ilalim ng administrasyon ni former President Duterte and sa bansang China. Kasi nga mga kapatid, bansang China na mismo ang nag-confirm na meron di umanong Gentleman's Agreement si Duterte at ang bansang China. 'Di ba? Ngayon, itong mga bagay na ito, itong mga maisog, paglilihis lang po kasi yan mga kababayan sa totoong issue. No, dahil nga po nakakaalarma kasi mga kababayan, dahil ang ating bansa ngayon, especially ang security ng ating bansa at ang ating teritoryo ay nalalagay na po sa alanganin dahil dyan sa Gentleman's Agreement. Kaya dapat lang mga kapatid na seryosohin ni PRRD yan at dapat niyang sagutin yan sa harap ng ating presidente. No, dahil siya lang naman ang nakakaalam sa mga bagay na yan mga kababayan. Anyway, tuloy muna natin. Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington DC, sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y Gentleman's Agreement. Una, ay kung mayroon ba talagang kasunduan? Ano ang nilalaman nito? At bakit sikreto? Yun. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Patay ka dyan. Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa Gentleman's Agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Alam niyo mga kapatid, tawag din ni former Senator Leila de Lima dyan, no? Secret agreement din. No? Yan din po ang tawag ni Senator Leila de Lima dyan. Bago pa man pumutok itong mga issue na itong mga kababayan, nauna na pong sinabi yan ni former Senator Leila de Lima noong 2018 or 2019 pa mga kababayan na dapat i-reveal ni former President Duterte sa publiko kung ano pa yung mga secret agreement niya dito sa bansang China. And ngayon, itong mga issue na to na kumakalat ngayon at nagba-viral mga kapatid, ito lang po ay nangyari lang, naibulgar lang noong kumanta itong si Atty. Harry Roque. Pero ang totoo niyan mga kababayan, panahon pa po sa ilalim ng administrasyon Duterte, no, nahayag na po yan, hindi lang masyadong natutukan dahil nga yung mga taong nag-oppose dito kay former President Duterte ay kanyang pinakulong mga kapatid, no? Para mabusalan yung kanilang mga bunganga, no? Pero na-put on record yan sa Senado mga kababayan, no? Na minsan na rin tinanong ni Leila de Lima yan, ni former Senator Leila de Lima, itong si former President Duterte, kung ano-ano pa ba yung mga sikreto mong agreement dyan sa bansang China, dapat mong ihayag yan sa publiko. 'Di ba? Dahil ang hindi mo paghahayag dyan ay isang uri ng pag-apak, no, sa ating konstitusyon na kung saan yan po ngayon ang di umano'y pinaglalaban nitong mga Duterte mga kapatid.
no, na di umano'y nag-a-attempt ang Marcos administration na baguhin ang ating constitution, samantalang si former President Duterte, mga kababayan, no, ay hayagang inapakan ng ating konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapapasok niya sa bansang China dito mismo sa ating exclusive economic zone, di ba? Yan po ang dapat talagang sagutin ni PRRD bago siya gumawa ng mga patutsada niyan dyan, mga kababayan. Tama si BBM, no? Wag na nating idaan sa mga ad hominem na yan, no? Ang issue ay dapat sagutin, dapat mong i-address yan dahil seryoso yan, no? Nalalagay tayo ngayon sa alanganin dahil dyan sa gentleman's agreement or secret agreement, no? Tuloy natin. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Yan na nga ang problema dito di ba? Isa siyang abogado, eksperyensyado siyang abogado, samantalang itong ating Pangulo, sabi ni Duterte, undergraduate. Pero bakit, no? Hindi man lang niya naisipan na idokumento itong mga bagay na ito. Ang tanong dyan, ano po ang rason, former president? Dapat mo pong ipaliwanag yan sa taong bayan. Tuloy. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit tama. wala nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Dapat dito, mga kapatid, i-grab na ni Duterte ito, no? Na magkaroon sila ng closed door meeting ni PBBM. Di ba? Tsansa na po ito, mga kababayan, na binibigay ng ating mahal na Pangulo sa kanya. Di ba? Dahil malaking kataksinan talaga ito sa ating bansa, mga kapatid. Itong gentleman's agreement na ito. Dahil in the first place, uulitin ko na naman, mga kababayan, hindi po talaga dapat nangyari yung gentleman's agreement na yan dahil nasa loob po yan ng ating teritoryo or sako po yan ng ating teritoryo. Di ba? Pero bakit ka nakipagkasundo sa bansang China? No? Bakit kailangan mong sumangguni sa bansang China bago ka magdesisyon para sa iyong sariling bansa? Sino ba ang China? No? Kaya dapat mo talagang ipaliwanag yan, former president. Nang maliwanagan po ang taong bayan, kahit nga yung mga supporters nyo di ba? Hindi alam niyan kung ano ang ibig sabihin ng gentleman's agreement na yan. Kaya dapat lang i-explain nyo po yan sa taong bayan yung mga bagay na yan. At ito, malaking chance na itong binibigay ni PBBM, di ba? At seryoso na po ang ating Pangulo dito, mga kababayan. Di ba? Ang tagal pong nagtimpi ni President Marcos sa mga ginagawa nilang paninira, mga kapatid. And I think it's about time, no? Na seryosohin na ng ating Pangulo itong pinaggagawa ni PRRD dahil dinidivide ng mga ito, mga kapatid, nila PRRD ang ating bansa sa pamamagitan ng kanilang mga patutsyada, sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang rally dyan, nadidivide ang taong bayan, no? Kasi syempre marami din silang, aminado naman tayo na marami din sumusuporta sa kanila, no? At ano nga ba ang magiging magiging resulta pag nagpatuloy itong mga ganitong gawain nila, mga kapatid, no? Malaki ang possibility na magkaroon tayo ng civil war, di ba? At baka later on, mapilitan na naman ng ating presidente na magdeklara ng martial law para lamang makontrol itong mga kaguluhan na ito, no? They are promoting chaos. Itong ginagawa ng mga Duterte, mga kababayan. Chaos po ang pinopromote nila. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa presidente. Gusto nilang magalit ang taong bayan sa gobyernong Marcos. Nang sa ganon, magkagulo. Magkaroon ng mga gulo dyan sa bawat rehiyon ng ating bansa. Na kung saan ito yung magti-trigger kung bakit magdi-declare ang ating Pangulo ng martial law. Kung sakali lang na ito po ay magtuloy-tuloy, mga kapatid. Dahil ang martial law, mga kababayan, yan lang naman po ang pinaka last resort ng presidente natin para makontrol itong mga pagwawala ng taong bayan gawa nga ng naudyukan sila nitong mga anti-government na mga dating leader natin. Diba?
And para dito sa side nila PRRD, ito pa isang shortcut mga kapatid para ma-take over nila ang gobyerno. Ma-take over nila ang palasyo. No, the same scenario lang po ito mga kapatid noong kapanahunan ni former President Marcos Sr. Ito din yung scenario ngayon, no, na bini-build up nila PRRD. Base lang sa aking analyzation mga kapatid. Dahil wala naman talaga, tingnan nyo guys bawat rally nila, ano bang tinuturo nila? Tinuturuan ba nila ang taong bayan na suportahan ang administrasyon? Di ba hindi? Di ba? Bini-brainwash nila ang taong bayan na dapat ganito, magalit kayo. Hindi man literally na sinasabi nila yan, pero base doon sa kanilang mga presentasyon tuwing gumagawa sila ng kanilang mga prayer rally di umano na may kasamang murahan, no? Puro paninira, no, sa gobyerno yung kanilang ginagawa. So sa tingin nyo ba sa pamamagitan ng mga statement nila, no, makukonvince ang taong bayan na magtiwala sa gobyerno? Hindi, no? Lalong lalakas ang loob ng taong bayan na mag-alsa laban sa gobyerno. At ano ang magiging resulta nito later on? Civil war. At isa yan sa mga gustong mangyari nitong mga grupo nila PRRD, di ba? Yan po ang isa sa gusto nilang mangyari mga kababayan, na magkaroon tayo ng civil war dito nang sa ganon mapilitan ang Pangulo na magdeklara ng martial law. At kung pag nagkaroon ng martial law mga kapatid, ano ang kasunod? People power, di ba? Yan basang-basa na yan di ba? Bakit kasi ayaw nilang suportahan ang presidente? Ngayon, seryoso na si BBM. Dapat ipaliwanag ni PRRD itong gentleman's agreement na ito. Since nakinumpirma na rin naman ng bansang China na totoo, may gentleman's agreement sa panahon ni Duterte, so dapat ipaliwanag ito ni PRRD dahil yan ang sinasabi ng China na naging dahilan kung bakit tayo hinaharas ngayon dyan sa may West Philippine Sea. Tuloy. Handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send it to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. Yun. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first, so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi, wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Kumbaga, sinasabi ni BBM dito mga kapatid, sige, personalin mo ako, gentleman's meeting na lang at i-discuss mo sa akin yan. Former president at current president, no? Parang ganon, magmi-meeting. Ang tawag dyan, gentleman's meeting. No? Kasi parehas naman sila naging leader ng ating bansa So yan yung alok ni BBM ngayon. Huwag mo nang idaan sa kahit saang ahensya dyan. Personalin mo na lang ako, magkaroon tayo ng gentleman's meeting. At i-discuss mo sa akin yung mga bagay na yan na sinasabi na ng China sa atin na meron di umano kayong gentleman's agreement. Ipaliwanag mo sa akin yan nang maliwanagan ako dahil dapat yan naka-put on record yan. No? Dapat documented yan, pero bakit walang dokumento yan? Dapat PRRD, ipaliwanag mo sa akin yan. Ganon ang sinasabi dito ni President Marcos. No? Magkaroon sila ng gentleman's meeting or yung tinatawag na executive meeting. Dahil, yun na nga, former president naman, si PRRD. And para sa akin mga kababayan, no, malaking bagay ito. No? Malaking, kumbaga, pabor ito kay PRRD. Diba? Closed door meeting. Mag-usap kayo dyan kung anong dapat yung pag-usapan. Ipaliwanag mo dyan. At tingnan nyo kung ano ang magandang solusyon dyan. Pabor yan. Diba? Kaya dapat sagutin ito ni PRRD at dapat kagatin ito ni PRRD. No? Wag na nating idaan sa mga patutsada na yan. Dahil lahat ng yan, diversion tactics lang yan para i-deny or para malihis itong katotohanan na nagkaroon nga siya ng gentleman's agreement sa bansang China. Dahil hindi naman magwawala yung bansang China mga kapatid kung wala silang basihan. Di ba? Dahil dyan sa gentleman's agreement, kaya ngayon lumalabas na Pilipinas, no, ang nagtraidor sa bansang China sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa gentleman's agreement under the Duterte administration. Ganun yan mga kababayan, tuloy. Send them to me.
Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong ehekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should Kung tutuusin nga mga kapatid nailagay na nga tayo sa alanganin no? Sobra-sobra na nga yung panghaharas ng bansang China sa atin ngayon Di ba? Nalagay na tayo sa alanganin dahil dyan. Na-compromise na po ang ating soberanya, ang ating mga teritoryo dahil sa gentleman's agreement na yan. Di ba? Tuloy. be known by all the local officials. It should be known by everyone. Tama. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Kung hindi lang sana nila binusalan dati si former Senator Laila de Lima, kung hindi lang naikulong yon, nabunyag na to noon pa. And sigurado ako mga kapatid, no? Kaya nila pinakulong si Laila de Lima dahil para maiwasan nila ang impeachment. Dahil nga impeachable to mga kapatid, itong pagkakaroon ni former President Duterte ng gentleman's agreement sa bansang China, ito pa ay impeachable. Para maiwasan nila yung impeachment mga kababayan, pinabusalan nila si Laila de Lima sa pamamagitan ng pagpapakulong. Pinaratangan ng kung ano-anong mga kaso dyan. Na kung saan, maging tayong lahat siguro mga kababayan, nagalit tayo kay de Lima noong time na yon. Diba? At ngayon lang ito unti-unting nabibigyan ng linaw mga kapatid na yung tao pala, no, inosente pala at talagang may pinaglalaban para sa kanyang bayan. Kanya nga lang, dahil sa kamay na bakal ni President Duterte, nabusalan siya at nakulong siya at siya patuloy yung nalagay into bad image. No, dahil para sa atin noon mga kababayan, kasi ako Duterte supporters ako nung mga time na yon. Para sa akin, no, nasa isip ko nung time na yon, plano lang sirain ni Laila de Lima, no, ang liderato ni Duterte. Dahil nga nadala tayong lahat sa hype 'Di ba? Naniwala tayo kay PRRD. To the point nga na parang ayaw pa nga natin siyang bumaba sa pwesto noong mga huling araw niya sa Malacanang mga kapatid, 'di ba? Pero gaya ng sabi, kahit kailan walang usok na pwede mong kimkimin. Lalabas at lalabas yan, sisingaw at sisingaw yan. At ngayon, ito na yun. Diba? So I think it's about time na ipaliwanag naman ni PRRD ito. Diba? At least, mapakinggan siya ni BBM. No? Kung sakali man na makitaan ng puntos ni BBM ito si PRRD, ma-justify yan sa bansang China. O ganito pala yan. Diba? Malaking bagay ito kay PRRD mga kapatid. No? Huwag na niyang antayin na brasuhin pa siya ng mga senador dyan, ng mga kongresista dyan. Dapat kagatin niya itong ino-offer ng ating mahal na Pangulo nang matapos na itong issue na ito. Total, hindi naman sila pinipigilan sa mga ginagawa nilang dyan paninira sa gobyerno Hinahayaan lang nga lang sila dyan na mag-rally-rally ng kung ano-ano dyan Diba? So, dapat maging patas sila. Dapat sagutin din nila itong tinatanong ngayon ng ating presidente. Kaysa naman, umabot pa ito sa mga Senate hearing, umabot pa ito sa hearing sa Kongreso, 'di ba? Mas mahirap 'yon dahil kung sakaling hindi sila sumipot, no, pag nagkaroon ng hearing mauuwi na naman ito sa warrant at baka mauwi ito sa taguan na naman, 'di ba? Kaya hangga't may ino-offer sana ang ating pangulo ngayon, no, kagatin na ito ni President Duterte nang sa ganon matapos na po itong issue na ito at mabigyan ng linaw. Ganon lang kasimple yan mga kababayan. Dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary sa Duterte Administration. Sagot ng Pangulo, Yeah. as the NSC. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. Kaya nga 'di ba? Bakit kasi tinuturo nila si Anyo? Kasi nga mga kapatid, no, maraming tinuro sila Panelo noon Panelo tsaka si Roque yata. Marami silang tinuro no ng mga kasamahan ng administrasyong Duterte na di umano'y may alam sa mga issue na ito. Pero kung tutuusin mga kapatid, no, hindi rin ako naniniwala doon dahil secret agreement nga, 'di ba? So between two gentlemen lang po ito, no? Two gentlemen lang po itong ganitong usapan. So panigurado, no? Si Xi Jinping lang at si Duterte ang may alam nito. No? Naniniwala ako sa sinasabi ni Anyo na wala siyang alam dito. Dahil nga kaya nga tinawag itong gentleman's agreement dahil dalawang gentleman lang coming from China and the Philippines, no, ang mag-uusap diyan. No, walang kahit sinong diyan. Walang kahit sinong pwedeng sumausaw diyan pagka nagmi-meeting ng mga ganitong ganitong mga tawag to agenda.
'Di ba? Exclusive yan sa 2 tao lamang. Oh, kaya malaki ang possibility na walang alam sila Anyo dito pagdating sa issue na ito. 'Di ba? Tuloy natin. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China. Hindi na rin pinatulan ng Pangulo ang attacking personal sa kanya ni former President Duterte. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? Kaya mga kapatid, isang rason dyan na hindi sinasakyan ng presidente natin yung mga bardagulan dyan na ginagawa nitong kampo nila PRRD. Dahil iba ang level nila President BBM sa level nila Duterte. No? 'Di ba kung titingnan natin mga kababayan, itong sila President Duterte para bang brusko no, yung mga tipong mga sigaan diyan sa kanto. Ganon yung approach nila At yun yung naging trademark ni PRRD mga kapatid. However, sila BBM kasi hindi sila lumaki sa ganong estilo ng pamumuhay No? Lahat sila elegante. No? Maging si Senator Aimee Marcos, 'di ba? Kahit anong galit na niyan. Oh, kakampi pa yan ng mga Duterte kahit anong galit na niyan, hindi mo makikita na nagbibitaw diyan ng mga pagmumura, etc. mga ganon. No? Lahat sila malumanay magsalita pero malaman. 'Di ba? Sila Duterte kasi iba magmumura, kung ano-ano sasabihin sa iyo diyan, mga bardagulan style talaga, no? Itong mga Marcos elegant sila mga kapatid at yan po ang etiquette nila. 'Di ba? Etiquette nila 'yan. Kaya normal lang na hindi sagutin ni BBM 'yan at dito na lang tayo no sa issue na binabato sa iyo PRRD mag-usap no. Wag na nating idaan sa mga patutsada dahil hindi bibenta sa akin. Parang ganun siguro iniisip ni BBM no. No? Sagutin mo na lang tong issue na kinakaharap mo nang matapos na to. I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He Tama should yan. know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious rather discussions. Tama yun. 'Di ba? Yung mga ganyang ad hominem, mga bardagulan style nila Duterte, walang maitutulong yan dito sa issue ng West Philippine Sea, mga kapatid. No? Ang makakatulong dito sa issue na to ay yung pag-explain ni PRRD no, sa mga naging terms and condition nila, sa mga bagay na napag-usapan nila ni Xi Jinping noong siya po ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang importante. Hindi yung mga ganitong bardagulan, mga ad hominem lang talaga yan, mga kababayan. No? At walang maitutulong yan dito sa kinakaharap ngayon na malaking banta no, mula sa bansang China. No? Hindi yan matutulungan ang ating mga kababayan dyan sa may West Philippine Sea na patuloy na winawater cannon ng bansang China. Hindi yan makakatulong sa ating mga kababayan dyan sa may Pag-asa Islands ngayon na iniikot-ikutan ng mga malalaking barko ng bansang China. Dahil sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, nababahala na po yung mga kababayan natin dyan ngayon sa may Pag-asa Island. Dahil paulit-ulit na lang po, sobrang lapit na po ng barko ng China dyan ngayon, napaikot-ikot. Diba? Ang tanging solusyon dito, makipag-meeting si PRRD, no, gentleman's meeting, no, kung tawagin. Diba? Makipag-gentleman's meeting siya dito kay BBM at nang sa ganon, mabigyan na ng linaw itong lahat ng bagay na ito. No, na kung saan ito yung pinag-ugatan talaga ng napakatinding tension dyan ngayon sa may West Philippine Sea. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.